Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabi ng ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inialis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang sinabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung ibig po ninyo, ihahanap ko po kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinakta ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Lumingalinga siya nang walang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreyong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Madian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming kababalaghan ang ginawa ni Moises at ni Aaron upang patunayan na si Yahweh nga ay Diyos at siya lang ang Diyos. Nandiyan na ang paggawa ng dugo sa lahat ng tubig ng Ehipto ay naging dugo. Nandiyan na ang paglabas ng mga palaka, ang pag-ulan ng malalaking yelo, pag-ulan ng apoy, ang matinding kadiliman, 10 mga kababalagang lahat. Ayaw makinig ang Paraon. Talaga naging matigas ang puso niya. Kaya pinahanda ng Diyos si Moises ng huling kababalaghan. Ang seremonyas na ito ay gagawin ng mga Israelita taon-taon bilang tanda ng kaligtasan na gagawin ng Diyos sa kanila. Pinakuha sila ng kambing o tupa na 1 taong gulang. Ang dugo nito ay ilalagay nila sa hamba ng kanilang mga bahay. Lilitsunin nila ito at kakainin kasama ng mapait na gulay
at tinapay na walang libadura. Habang kumakain sila nito, nakabigkis na ang kanilang mga damit at nakabalot na ang kanilang mga damit na handa na silang lumikas sa gabing iyon. Darating ang anghel ng kamatayan at papasukin ang lahat ng mga bahay ng mga Efesyano na walang dugo sa kanilang pintuan at papatayin ang lahat ng mga panganay sa mga bahay na iyon. Pero walang mamamatay sa mga Israelita. Ito na ang huling tanda. At paaalisin na sila ng paraon. At aalisin sila sa lupain na nang alipin sa kanila na dala-dala ang mga bagay-bagay ng mga Efesyano kasi hihingin nila ang kailangan nila sa kanilang paglalakbay. Ginagawa ng mga Hudyo hanggang ngayon ang hapunan ng Pampaskwa ng Panginoon. Hindi lang ito alaala ng kaligtasan ng Diyos. Sa paggagawa nito, nakikiisa sila kay Yahweh na patuloy silang inililigtas. Ang huling hapunan ni Jesus ay ang Pampaskwang hapunan na ginawa ni Jesus kasama ng kanyang mga alagad na itinuturing na si Jesus na kanyang pamilya. Pinalitan na ni Jesus ang kahulugan at paraan ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi na pagkaalipin sa Ehipto, kundi pagkaalipin sa kasalanan. Maliligtas na sila sa kasalanan. Ililigtas tayo sa kasalanan upang dalhin tayo sa lupang ipinangako sa atin ang langit. Ang paraan ng kaligtasan ay hindi na dugo ng kordero o ng kambing, kundi ang dugo ni Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Hindi na tinapay na walang libadura ang kakainin, kundi ang tinapay na katawan ni Kristo. Ginagawa natin ito tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa. Ang pagsasaluhan natin ay ang dugo ni Kristo sa anyo ng alak at ang katawan ni Kristo sa anyo ng tinapay. Salamat, O Panginoon, sa kaligtasan na bigay niyo sa amin sa pamagitan ng iyong katawan at dugo. Palagi po sana namin itong pakinabangan ng karapat-dapat sa banal na komunyon. At ako po ay si Bishop Roderick Pabilio dito sa First Things First.